Ngayon, papanoorin natin ang anime na One Punch Man. Ang seryeng ito ay malamang na naging masyadong sikat at pamilyar sa marami sa inyo. Sa isang mundo kung saan maraming halimaw ang umiiral, palagi silang nagbabanta sa buhay ng tao. Upang protektahan ang sangkatauhan, may mga bayani na lumitaw at lumaban sa mga halimaw na iyon. Sa isang lungsod ngayon, may lumitaw na napakadelikadong halimaw, ang pangalan niya ay Vaccine Man. Patuloy niyang sinisira ang lungsod at pinabagsak ang maraming bayani. Habang huhulihin na sana niya ang isang batang babae, biglang lumitaw ang bayaning si Saitama at iniligtas siya. Sa ekspresyong walang emosyon, hinamak niya si Vaccine Man. Ginawa niyang galit na galit si Vaccine Man na handang talunin siya, ngunit natapos ito sa isang suntok lang, na ikinadismaya at napasigaw si Saitama. Bakit isang suntok lang? 3 taon na ang nakalilipas, si Saitama ay isang walang trabahong binata, na walang layunin sa buhay. Matapos mabigo sa isang panayam sa trabaho, nakatagpo siya ng isang mala-alimango na nilalang na nakasuot ng brief, na umaatake sa isang batang lalaki. Pumasok siya upang iligtas ang bata, ngunit patuloy na umaatake si Crablante. Sa huli, nagawang talunin ni Saitama ang alimango na nakabrief. Ang pangyayaring ito ang gumising sa kanyang determinasyon na maging isang bayani. Kaya't nagsimula siya sa isang mahigpit na regimen sa pagsasanay upang makakuha ng higit sa tao na lakas, hanggang sa punto kung saan wala ni isang hibla ng buhok ang natitira sa kanyang ulo. Nang siya ay namimili sa supermarket, bigla, ang lungsod ay muling inatake ng isang higante, kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, isang scientist. Dahil gusto niyang maging hari ng mundo, gumawa agad siya ng potion na makapagpapabago sa kanyang nakababatang kapatid na maging isang higante, at nagsimulang sirain ang lungsod, na ginawang takot sa lahat. Biglang sumulpot si Saitama, na ikinagulat niya, at agad niyang inutusan ang kanyang nakababatang kapatid na salakayin si Saitama. Ngunit ang higante ay naging tanga, kaya hindi sinasadyang inatake niya ang sarili niyang kapatid. Naging galit ito sa kanya, at patuloy niyang inaatake si Saitama. Sa pag-aakalang natalo niya siya, sa hindi inaasahan, binigyan siya ni Saitama ng isang suntok, para tulungan siyang muling makasama ang kanyang kuya. Bagamat naging napakalakas na ngayon ni Saitama, ngunit nalungkot siya dahil hindi na niya mahanap ang saya sa pakikipaglaban. Kinaumagahan, pagkagising pa lang ni Saitama, bigla na naman siyang inatake, na ikinagulat niya. Sabi nila, kami ang mga tao sa ilalim ng lupa, at sasakupin namin ang mundong ito. Nang salakayin niya si Saitama, mabilis siyang natalo, kaya ang buong grupo ay patuloy na lumalapit sa kanya ng walang humpay. Sa pag-aakalang ibinaba nila siya, ngunit sa kanilang pagtataka, patuloy na bumangon si Saitama, at patuloy na natalo ang bawat isa sa kanila. Bigla, sa sandaling ito, si Saitama ay nakaramdam ng labis na kagalakan, dahil muli niyang natagpuan ang kagalakan ng labanan sa kanyang sarili. Nang lumitaw ang Big Boss, muling tumunog ang alarm clock, na nagpa-realize kay Saitama, panaginip lang pala. Sa sandaling iyon sa isang malapit na bukid, mayroong isang robot na nagngangalang Genos na nangangaso ng isang halimaw. Sa oras na ito, sa TV, may balita tungkol sa isang epidemya ng lamok na nagdudulot ng kalituhan sa City Z. Habang si Saitama ay labis na inis, dahil hindi niya matiklop ang kanyang kalaban. Sa loob ng lungsod sa oras na iyon, ang lamok ay sumisipsip din ng dugo kung saan-saan, at ang kawan ng lamok ay kinokontrol ni Mosquito Girl, isang demonyong halimaw. Biglang sumulpot si Genos at inatake siya, na sinunog ang buong kuyog ng lamok. Pareho silang lumaban sa isang hindi kapanipaniwalang bilis, ngunit napagtanto niya na si Genos ay isang mabigat na kalaban, kaya ipinatawag niya ang lahat ng lamok sa lungsod. Napagtanto ni Genos na gusto niyang palakihin ang sarili niyang kapangyarihan. Nang hahadlangan na sana siya ni Genos, sumugod si Saitama na may dalang spray ng mosquito repellent, na nag-iwan kay Genos na naguguluhan kung sino ang baliw na ito. Sa hindi inaasahan, mabilis na inutusan ni Mosquito Girl ang kuyog ng mga lamok para salakayin silang dalawa. Gayunpaman, mabilis na sinunog ni Genos ang buong kuyog ng mga lamok. Sa puntong ito, lubos na kumpiyansa si Genos sa kanyang pag-atake, na naniniwalang si Mosquito Girl ay hindi na makakaligtas. Sa hindi inaasahan, parehong nandoon sina Saitama at Mosquito Girl. Agad siyang naglunsad ng mabilis na serye ng mga pag-atake laban kay Genos. Akala niya ay natalo na siya, kaya inactivate ni Genos ang self-destruct. Bigla, naghatid si Saitama ng isang malakas na sampal, na pinalipad siya sa pader, na ikinagulat ni Genos. Kinabukasan, bumisita siya sa bahay ni Saitama para maging kanyang alagad. Kahit na ayaw ni Saitama na marinig siyang magsalita,
ibinahagi pa rin ni Genos ang kanyang kwento kay Saitama. 4 na taon na ang nakalipas, ang lungsod ni Genos ay inatake ng isang baliw na cyborg. Sa kabutihang palad, siya ay iniligtas ni Dr. Kuseno at binago ang kanyang katawan sa isang cyborg, upang siya ay maging isang tunay na bayani. Hanggang sa nasaksihan niya ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ni Saitama, at gusto niyang maging alagad ni Saitama upang maging malakas na katulad niya. Sa kabilang banda, ang scientist na lumikha kay Mosquito Girl, alam niya ang tungkol sa lakas ni Saitama, kaya ipinadala niya ang kanyang subordinate upang hulihin siya. Habang si Saitama ay nahuli ng isang nunal na daga at isang taong leon, si Genos ay hinahadlangan din ng isang cyborg. Nakita ng taong leon na hindi siya pinapansin ni Saitama, na ikinagalit niya, kaya sinimulan niyang gupitin ang buhok ni Saitama ng tuloy-tuloy, ngunit siya ay tinapos ni Saitama sa isang suntok. Napagtanto ng nunal na daga na wala siyang pagkakataon at sinubukang tumakas, ngunit mabilis siyang nahuli ni Saitama. Sa panig ni Genos, pinipilit niya ang taong bakulaw para sa impormasyon, ngunit kumpiyansa ang taong bakulaw na nasa likuran ang isang makapangyarihang taong leon. Pagkatapos ay sinabi ni Saitama, pinangalagaan ko na siya, kaya't ang taong bakulaw ay agad na nagtapon ng mga butil, na isiniwalat sa kanila ang kinaroroonan ni Dr. Genos. Sa panig ni Dr. Genos at ang kanyang mga clone sa sandaling ito, natuklasan nila na ang pinakamalakas na mga subordinate na ipinadala nila ay lahat ay natalo, na naging dahilan upang sila ay nagsimulang mag-alala. Nag-aalala sila na masisira ang kanilang laboratorio sa pagbuo ng mga genetic enhancement. Kaya nagpa siya si Dr. Genos na palayain ang kanyang pinakamapanganib na halimaw, na naging sanhi ng pagkataranta ng mga clone. Habang natagpuan nina Saitama at Genos ang House of Evolution, ang kanilang headquarters, kaya mabilis na pinasabog ni Genos ang gusali. Biglang nakita nilang dalawa ang isang basement floor. Sa puntong ito, dumating si Dr. Genos upang makita si Kabuto, ang pinakamapanganib na halimaw na nilikha niya. Kahit si Dr. Genos ay hindi siya makontrol. Hiniling ni Dr. Genos kay Kabuto na kunin si Saitama para sa kanya. Agad na tumakbo si Kabuto sa kinaroroonan ni Saitama, at agad na naghatid ng suntok kay Genos. Sa puntong ito, dinala niya sa hamon si Saitama sa isang kalapit na silid. Biglang tumakbo si Genos sa kanya, at naglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake, ngunit sa hindi inaasahan, napakalakas niya, madaling nasuntok si Genos sa lupa, at binigyan din siya ng bagong hairstyle. Ngayon ay oras na ni Saitama na mag-isa laban sa kanya. Nang sasalakayin na ni Kabuto si Saitama, agad siyang nakaramdam ng takot. Sa puntong ito, napagtanto niya na si Saitama ay napakalakas, kaya agad niyang tinanong si Saitama, bakit napakalakas mo? Makinig ka, narito ang sikreto ng aking lakas, araw-araw, 100 push-up, 100 jumps, at 10 kilometrong pagtakbo, at hindi gumagamit ng aircon sa mainit na araw. Magsanay ng ganito kada araw sa loob ng 3 taon, at kapag nawala lahat ng buhok mo, lalakas ka. Ang paghahayag na ito ay nagulat sa lahat, dahil ang mga pagsasanay na iyon ay itinuturing na normal. Gayunpaman, si Kabuto ay nagalit at nagsimulang ilabas ang buong lawak ng kanyang kapangyarihan. Walang humpay niyang inatake si Saitama sa sobrang galit, ngunit sa sandaling iyon, may naalala si Saitama na napakahalaga. Ngayon ang special na araw ng discount sa supermarket, kaya agad niyang ibinagsak si Kabuto at tumakbo palayo kasama si Genos, naiwan si Dr. Genos na nalilito pa rin. Kinabukasan, isang grupo ng mga kalbong gangster ang nagngangalit sa lungsod. Sinisira ang bahay para humingi ng bayad, at sa kalaunan ay natuklasan nila na mali ang address nila. Samantala, nasa bahay si Saitama nanonood ng TV. Nang marinig niya na ang isang gang ng kalbong ulo ay nagdudulot ng kalituhan sa lungsod, agad na napagtanto ni Saitama na ang kanyang kalbo na ulo ay kahawig ng kanilang ulo, at natakot siyang mapagkamalang isa sa kanila. Kaya nagpa siya si Saitama na hulihin ang mga manggugulo na ito. Sa panig ng kalbong gang, ipinagpatuloy nila ang panggugulo sa bayan. Dahil kakakuha lang nila ng isang set ng armor na nagpalakas ng kanilang lakas, kaya walang makakapigil sa kanila. At ang target nila ay isang gusaling may gintong tae. Ngunit hindi nila inaasahan na kinuha ng may-ari ng gusaling iyon si Sonic, isang delikadong ninja na nakakagalaw sa bilis ng tunog. Nang makita ang kanyang mga nasasakupan na isa-isang inilabas, iniwan ang pinuno ng labis na takot. Patuloy niyang sinubukang maglagay ng bitag para kay Sonic, kaya hindi na siya nakapagtago pa. Ngunit si Sonic sa hindi inaasahan ay nagpatuloy sa pagsugod pasulong, at natalo siya mula sa likuran. Nang akala ni Sonic ay tapos na ang misyon, mabilis na tumakbo palayo ang kalbo.
Buti na lang matigas ang bungo niya kaya nakaligtas siya. Biglang nakasalubong ng kalbo si Saitama. Tanong niya, gusto mo bang sumali sa gang namin? Ayaw ko, ako ay isang bayani. Pagkatapos ay inatake siya ng buong lakas. Nakapagtataka, madaling hinarang ni Saitama ang kanyang mga pag-atake at tinatangay ang kanyang baluti. Agad siyang natakot at tumakbo palayo. Sa sandaling ito, muling lumitaw si Sonic. Dahil sa napagkamalan niyang akala ay kasama rin ni Saitama ang kalbong gang, kaya niya ito inatake. Ngunit madaling hinarang din ito ni Saitama, na ikinagulat ni Sonic. Bagamat sinubukan ni Saitama na ipaliwanag kay Sonic na ang pagkakalbo at ahit na ulo ay naiiba, si Sonic ay nasa sabik na ngayon, at patuloy na gumagalaw sa bilis ng tunog sa paligid ni Saitama. Ngunit sa kanyang pagtataka, nahuli pa rin siya ni Saitama, at tinamaan ang tanging kahinaan ni Sonic. Nagdulot ito ng matinding sakit kay Sonic, at sinabing babalik siya para sa paghihiganti laban kay Saitama. Sa wakas, natapos na ni Saitama ang pakikitungo sa kalbong gang. Ngunit sa gabi, napagtanto niya, 3 taon na siyang bayani at hindi pa rin sikat, kahit na marami na siyang natalo na halimaw. Iminungkahi ni Genos na dapat sumali si Saitama sa Hero Association, at kung pumasa si Saitama sa entrance exam, papayag siyang maging disipulo niya si Genos. Kaya kinaumagahan, sabay silang pumunta para magparehistro. Dahil mukhang tanga si Saitama, pinagtawanan siya ng lahat. Ngunit sa sorpresa ng lahat, madaling nagtagumpay si Saitama sa lahat ng mga physical fitness test na nagpaputi sa mga taong ito. Sa puntong ito, pareho silang natapos sa mga pagsusulit. Nagtitiwala si Genos na si Saitama ay makakuha ng mataas na ranggo, dahil si Genos mismo ay nireranggo bilang isang bayani ng Class S. Ngunit sa kanilang pagkabigla, si Saitama ay nireranggo lamang bilang isang bayani ng Class C, isang hakbang na lang mula sa pagkabigo. Sa puntong ito, naalala ni Genos na sa huling panayam, alam nilang si Genos ang sumira sa House of Evolution, kaya gumawa sila ng espesyal na pagbubukod upang i-promote si Genos bilang isang bayani ng Class S. Sa sandaling ito, ipinapaliwanag sa kanilang pareho ang mga patakaran ng pagiging bayani ng isang bayani ng Class A. Ngunit nalaman nilang masyado siyang nagsasalita, kaya wala silang pakialam sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya na-trigger. Pagsapit ng gabi, nang pauwi na silang dalawa, naging bayani si Saitama, kaya pumayag siyang kunin si Genos bilang kanyang alagad. Sa puntong ito, ang inaasahan lang niya ay hindi magiging bakla ang lalaking ito. Biglang lumitaw ang Class A na bayani, na gustong makipag-solo kay Saitama. Nakaramdam siya ng inis na naglakas loob na maliitin siya ng kalbong lalaki. Dahil dito, agad siyang na-knockout ni Saitama. Kinabukasan, hinamon ni Genos si Saitama na makipaglaban, upang subukan ang bagong teknolohiya ni Dr. Kusino. Kaya tuloy-tuloy na inatake ni Genos si Saitama. Gayunpaman, hindi pa rin niya magawang malaglag ang isang buhok ni Saitama. Nang makitang umiiwas lang si Saitama, iminungkahi ni Genos na labanan siya ng seryoso ni Saitama. Ngunit nang magsimulang magseryoso si Saitama, ang tanging nakita ni Genos sa kanyang harapan ay ang salitang, kamatayan. Ito ang sandali na napagtanto ni Genos na ang kapangyarihan ni Saitama ay nasa ibang antas. Pagsapit ng gabi, inilipat ni Genos ang lahat ng kanyang mga gamit sa bahay ni Saitama. Nang tumanggi si Saitama, agad na naglabas si Genos ng isang stack ng mga perang papel, dahilan upang magbago ang isip niya. Kinaumagahan, ipinaalam ni Genos kay Saitama na, kung ang isang Class C na bayani ay walang marka ng kontribusyon, sila ay mapapatalsik mula sa Hero Association. Napilitan siyang bumangon kaagad at pumunta sa isang misyon. Tumakbo siya sa buong lungsod, ngunit wala siyang mahanap na halimaw na matatalo. Pagkatapos ay biglang, muling lumitaw si Sonic at hinamon si Saitama. Sa kanyang galit, agad na kinagat ni Saitama at binasag ang espada ni Sonic. Bigla, sinimula ng mga mamamayan na akusahan si Saitama bilang napakahinala, dahil nakita nila ang kalbong ito na tumatakbo sa paligid ng lungsod na parang isang baliw. Agad siyang tinukso ng bayaning si Tank Top Tiger. Kahit na si Sonic ay natagpuan itong nakakatawa, kaya agad siyang pinatalsik ni Sonic, at sinamantala ang pagkakataon na gumawa ng kaguluhan sa lungsod. Nagdulot ito ng takot sa mga mamamayan. Biglang napagtanto ni Saitama, siya ang kontrabida. Sa panig ng Hero Association, nakatanggap sila ng balita ng isang Class C na bayani na nakahuli ng isang mapanganib na kriminal. Agad silang nagpadala ng 2 Class A na bayani para mag-imbestiga. Bigla, pareho silang nakatagpo ng Tiger level na Seaweed Monster. Napakabilis, natalo niya si Golden Ball, at patuloy na inatake si Spring Mustachio.
Gayunpaman, kahit paano siya umatake, hindi pa rin siya magawang saktan ni Spring Mustachio, kaya mabilis siyang natalo. Sa sandaling ito, pabalik na si Saitama mula sa supermarket. Biglang naalala na nakalimutan niyang bumili ng seaweed. Kaya noong gabing iyon, naghapunan sila ng seaweed. Nang dumating ang mga hero reinforcement, nawala na ang si Monster, na ikinalilito nila. Ginawa nitong isang nakakatakot na lungsod ang City Z. Kinabukasan, natuklasan ng Hero Association na isang napakalaking meteorite ang papalapit sa Earth, at ipinatawag nila si Genos sa kanilang punong tanggapan. Biglang nakasalubong niya si Bang, na kilala rin bilang Silver Fang, isang Class S rank 3 hero. Nagulat siya dahil isa itong Dragon level threat disaster. Sa loob ng 35 minuto, babagsak ito sa City Z. Habang tumatakbo ang lahat para sa kanilang buhay, narito pa rin si Genos, kaya agad na umalis si Genos, upang humanap ng paraan para matigil ang kalamidad na ito. Nang gagamitin na sana ni Genos ang kagamitan ni Dr. Cusino para barilin ito, biglang may sumulpot na taong bakal. Kinilala siya ni Genos bilang si Bofoy, ang Metal Knight, isang bayani ng Class S rank 7. Ito lang ang kanyang remote-controlled na robot. Pumunta siya dito para lang subukan ang bago niyang armas, kaya ayaw niyang makipagtulungan kay Genos. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang firepower, wala pa rin siyang magawa sa meteorite, na ikinabahala ni Genos. Bigla ding tumakbo si Bang at sinabing, kung bata ka pa, huwag mong isipin ang pagkabigo. Kaya tinulungan niya si Genos na mabawi ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ay ginamit ni Genos ang lahat ng kanyang lakas upang bumaril sa meteorite, ngunit wala pa rin siyang mababago. Sa pag-aakalang mamamatay ang lahat, biglang lumitaw si Saitama. Agad siyang tumalon at diretsyong sinuntok ang meteorite na naging sanhi ng pagkabasag nito. Laking gulat ni Bang. Kahit na ang buong lungsod ay nawasak ng malalakas na piraso ng meteorite, ang bahay ni Saitama ay nanatiling ligtas sa huli. Kinabukasan, ipinaalam ni Genos kay Saitama, na ang kanyang ranggo ay itinaas mula 17 hanggang 16 sa S-Class, habang ang ranggo ni Saitama ay lumipat mula 342 hanggang 5 sa C-Class. At ipinaliwanag niya kay Saitama, ang mga disaster ay nireranggo tulad ng sumusunod, Tiger, Demon, Dragon, at God. Nang mapagtantong kaka-promote lang niya, agad na lumabas si Saitama, para tingnan kung mayroon na siyang mga babaeng tagahanga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinutya siya ng dalawang lalaking ito, dahil akala nila, si Saitama ay nakabitin lamang sa mga S-Class na bayani para magpataas ng ranggo. At sinisi nila si Saitama sa pagsira sa lungsod, na ikinagalit ng lahat at sinabihan si Saitama na huminto sa pagiging bayani. Nang magsimula silang magpakitang gilas, hinarap sila ni Saitama, at sinabing, wala akong pakialam sa inyo, naging bayani ako dahil gusto ko ito. Sa oras na ito, binaliwala ni Saitama ang lahat ng opinyon ng publiko, na ginawang mas lalo pang nirerespeto ni Genos ang kanyang guro. Kinabukasan, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw sa dagat at sumalakay sa mainland. Kaya naman tumakbo agad ang lalaking ito para pigilan sila. Kahit na nabugbog, nagawa pa rin silang talunin ng lalaki. Habang nangangarap siya ng walang kapantay na lakas, agad siyang natalo ni Dipsy. Sa puntong ito, inihayag ng Hero Association na ito ay isang disaster sa antas ng demonyo. Kaya napakaraming bayani ng Class C ang tumakas, habang ang Dipsy King ay nagbigay na ng hirap sa maraming bayani ng Class A. Sa puntong ito, ang bilanggong si Puri-Puri at si Sonic, na nakatakas lamang mula sa bilangguan, pagkatapos ay hindi nila sinasadyang nakatagpo ang Dipsy King. Kaya pareho silang nagsimulang makipagsuntukan. Nang makitang napakalakas niya, agad na nagsimulang magseryoso si Puri-Puri. Hinubad niya ang lahat ng damit niya at naghanda para labanan siya. Bagamat walang humpay ang pag-atake niya, wala pa rin siyang magawa kay Dipsy King, kaya tuloy-tuloy ang pagsuntok nito sa kanya. Pagkatapos ay tinutukan niya si Sonic, ngunit ang kanyang bilis ay napakabilis, kaya hindi niya matamaan si Sonic. Sa hindi inaasahan, dahil sa ulan, nagsimulang tumaas ang kanyang bilis. Sinimulan niyang habulin si Sonic. Sa panig ni Genos at Saitama, naghiwalay sila para hanapin ang halimaw. Bigla, aksidenteng nakasalubong ni Saitama si Muman Rider, isang bayani ng Class C. Kaya nagpasya siyang isama si Saitama. Sa panig ni Sonic, napagtanto niyang hindi pabor ang sitwasyon, kaya agad siyang tumakas. Sa puntong ito, natagpuan ng Seeking ang shelter ng mga tao, at siya ay sumalakay doon, na naging sanhi ng takot sa lahat. Habang sinasabayan ni Saitama si Muman Rider, napansin niyang may dumaan na nakahubad, kaya nagpasya siyang magpatuloy at tingnan ito.
Pero pagbalik niya ay nakaalis na si Muman Rider na tanging cellphone lang ang naiwan. Dahil doon, nalaman ni Saitama ang kinaroroonan ng Deep Sea King. Sa sandaling ito, habang tinalo ng Deep Sea King ang lahat ng mga bayani dito, sa wakas ay lumitaw si Genos, at agad na naglunsad ng malakas na pag-atake sa kanya. Iniisip na natalo niya siya. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat. Ngunit mabilis siyang bumalik at pinisil ang braso ni Genos. Patuloy na sinalakay ni Genos ang Deep Sea King. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng kanyang firepower, ngunit hindi pa rin siya matalo. Biglang inatake ng Deep Sea King ang isang batang babae, kaya sumugod si Genos para iligtas siya. Ngunit hindi na niya kayang lumaban, at sinuntok siya nito. Nang malapit na niyang tapusin si Genos, sumugod si Muman Rider. Sa puntong ito, kahit alam niyang mahina siya, desidido siyang pigilan siya na ikinagalit niya. Nang e-cheer ng mga tao, tumaas ang kanyang haka-haka na lakas, at agad siyang napabagsak ng Deep Sea King. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Saitama na ikina-curious niya, sino itong kalbong lalaki. Nang makitang kayang tiisin ni Saitama ang isa sa kanyang mga suntok, agad siyang nagsimulang magseryoso, ngunit napatumba lang siya ni Saitama sa isang suntok. Habang nagse-celebrate ang lahat, biglang may nagsalitang desenteng guy. Umasa lang si Saitama sa ibang bayani, dahil pinahina nila ang Deep Sea King, kaya nanalo si Saitama, at pinupuna ang lahat ng mga bayaning nakipaglaban ng husto. Ito ang nagbunsod kay Saitama na aminin na siya ay sumasabit lamang sa iba, upang protektahan ang mga pagsisikap ng mga bayaning natalo. Dahil dito, nagsimulang magduda ang lahat kay Saitama, ngunit si Genos lang ang nakakaalam ng katotohanan at lalo pang hinangaan si Saitama. Nang umuwi si Saitama, nakatanggap siya ng maraming trash mail mula sa mga anti-fans, ngunit sa hindi inaasahan, may nagpasalamat pa rin kay Saitama. Sa panig ng Hero Association, nagpa siya silang e-promote siya sa Class B. Ngunit nanatili si Saitama sa pinakababang ranggo, dahil nagdududa pa rin sila na peke ang lakas ni Saitama. Kinagabihan, nagkataon, nakatagpo muli ni Saitama si Muman Rider, at napagtanto na siya pala ang nagpadala sa kanya ng liham ng pasasalamat. Sa isa pang harapan, pinaplano ng The Ancient King na salakayin ang Earth, kaya isang batang babae, na walang suot na panloob, ang sumugod upang talunin siya. Nang magtatanong na sana siya kung bakit wala itong suot na panloob, sa hindi inaasahan, na-control ng dalaga ang pagbagsak ng meteorite, na naging sanhi ng kanyang pagkalipol. Kinabukasan, inimbitahan ni Bang sina Saitama at Genos sa kanyang martial arts dojo, para ipakilala silang dalawa sa kanyang martial arts style, ang Water Stream Rock Smashing Fist. Nang makitang pareho silang hindi interesado, nagalit ang binata, at agad siyang hinarap ni Genos. Nang maisip nilang dalawa na ang kanyang dojo ay may mga napakalakas na disipulo, ikinwento ni Bang na minsan ay nagkaroon siya ng napakalakas na disipulo, na nagngangalang Garo. Pero dahil sa sobrang pagkabaliw niya, binugbog siya at pinaalis sa dojo ni Bang. Biglang tumakbo ang staff ng Hero Association para i-announce ang pagpapatawag ng lahat ng Class S Heroes pabalik sa headquarters. Kaya't si Saitama, dahil sa pagkabagot, ay nagpa siya na sumunod. Sa pagdating, nakasalubong ni Saitama si Atomic Samurai, at ang batang babae na walang damit na panloob ay kinutya siya, dahil nakita niyang masyadong mahina si Saitama. Sa puntong ito, ipinaalam ni Genos kay Saitama, ang babaeng ito ay si Tatsumaki, ang Tornado of Terror, rank 2 sa Class S. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi siya pinansin ni Saitama. Ngayon, lahat ng mga bayani ng Class S ay nagtipon. Habang ang lahat ay mukhang cool, guwapo, matangkad, at matipuno, si Saitama ang tanging bayani ng Class B, na nasa ika-63 na ranggo. Sa puntong ito, inihayag ng association sa lahat, namatay si Madam Shibabawa, dahil hinulaan niya ang paparating na sakuna sa antas ng God, na maglalagay sa panganib sa Earth. Bigla, sa kalangitan, lumitaw ang isang napakalaking spaceship, at winasak ang CTA sa isang iglap, na iniwan ng Hero Association na natulala. Nagsimulang kumilos ang lahat, dumiretso si Saitama sa spaceship. Sa ibaba, mayroong isang halimaw na gatekeeper. Nang sumugod si Atomic Samurai upang iligtas ang kanyang disipulo, napagtanto niya na ang halimaw na ito ay walang kamatayan. Dumating din si Silver Fang, Metal Bat, at Puri-Puri Prisoner para tulungan siya. Ang iba ay nag-aalala sa itaas. Nakapasok na si Saitama sa loob, at patuloy na nawasak ang maraming halimaw doon. Sa sandaling ito sa loob ng control room, ang nilalang nakahawig ng isang octopus ay nagpaalam sa pinuno nito.
May isang lalaki na nagdudulot ng problema na nagpunta ng mag-isa at sinisira ang halos kalahati ng sasakyan ng mag-isa. Kaya inutusan niya si Giryuganshop na ipagpatuloy ang pagharang sa kalbo. Sa panig ng bayani, nakikipaglaban pa rin sila sa gatekeeper Mezelgard. Sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, maaari siyang muling mag-regenerate. Gayunpaman, nang ipahayag ni Giryuganshop na mayroong nanghihimasok sa sasakyang pangkalawakan, at inutusan si Mezelgard na bumalik sa spaceship, labis siyang nagulat. Ngunit si Mezelgard ay pinipigilan ng mga bayani, at natuklasan pa nila ang kanyang kahinaan, ang berdeng marmol sa loob ng kanyang ulo, kaya hindi siya nakabalik. Nagpasya si Giryuganshop na gamitin ang malalaking cannonball para barilin ang lahat ng bayani sa ibaba. Kung kailan naisip nila na matatalo na nila siya, sa hindi inaasahan, nagpaputok ang mga kanyon. Biglang sumulpot si Tatsumaki, agad niyang ginamit ang kanyang psychic powers para kontrolin ang mga cannonball at pinaputok ang mga ito pabalik sa spaceship, na ikinagalit ni Mezelgard. Ngunit ang koponan ay nagtrabaho ng maayos, at ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-atake, na binabawasan siya sa pagiging isang ulo lamang. Sa hindi inaasahan, napaatras si Bang. Nagpasya siyang mabilis na harapin silang lahat. Habang natagpuan na ni Saitama ang control room, nagpasya si Giryuganshop na gamitin ang kanyang psychic powers para atakehin si Saitama. Nakapagtataka, siya ay nakatayo doon na ganap na hindi nasaktan, kaya't siya ay mabilis na natalo ni Saitama. Sa isang kalapit na kwarto noong mga oras na iyon, habang naghihintay pa rito ang boss, dumating na rin si Saitama. Dahil alam niyang si Saitama ang pinakamalakas na nilalang sa planetang ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Buros, ang pinuno ng universo. At sinabi niya kay Saitama na, siya ay napakalakas na siya ay naglakbay sa buong universo, ngunit hindi pa rin nakakahanap ng isang karapat-dapat na kalaban. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng isang propeta na kung pupunta siya rito, makakahanap siya ng isang kasiyasiyang kalaban. Kaya hinamon niya si Saitama, ngunit agad siyang pinalipad ni Saitama. Sa hindi inaasahan, nawasak ni Saitama ang kanyang armor na nagsisil ng kapangyarihan, kaya nagbago siya at lumaban ng todo laban kay Saitama, patuloy na inaatake siya. Ngunit sa hindi inaasahan, naputol ang isang braso ni Buros. Sa labas, ipinagpatuloy ni Tatsumaki ang kanyang pag-atake sa spaceship, na nagpasindak sa mga extraterrestrial na nilalang. Sa puntong ito, alam ni Genos na si Saitama ay nasa loob ng sasakyang pangkalawakan, kaya nakahinga siya ng maluwag. Biglang dumating ang rank 9 na si Machine Knight at ipinaalam kay Genos na, si Metal Knight ang sumira sa kanyang bayan. Sa kabilang panig, medyo kumpiyansa si Mezelgard. Gayunpaman, buhay pa si Bang, at nagpatuloy sila sa pagtutulungan, at sa wakas, natalo nila si Mezelgard, kaya sila ay nanalo. Sa sandaling ito, si Saitama ay nasangkot sa isang matinding labanan kay Buros. Kahit na nakikipaglaban sa ibabaw ng sasakyang pangkalawakan, ngunit ni isang buhok ay hindi niya nagawang mahulog mula kay Saitama. Gayunpaman, nanatiling tiwala si Buros sa kanyang sariling lakas at kakayahan sa pagbabagong buhay. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, naglunsad ng walang humpay na pag-atake kay Saitama, kahit na pinalipad siya sa buwan. Nang akala niya ay nanalo na siya, nakakagulat na bumalik agad si Saitama. Nagulat si Buros, kaya nagpatuloy siya sa pagsugod pasulong. Gumanti naman si Saitama sa pagkakataong ito, kahit na nakaligtas sa sunod-sunod na normal na suntok ni Saitama, na labis na ikinatuwa niya. Pagkatapos ay ginamit ni Buros ang pag-atake ng Kamehameha ni Goku laban kay Saitama, kaya ginamit ni Saitama ang kanyang Serious Punch bilang ganting atake laban sa kanya. Sa huli, natalo si Buros. Gayunpaman, napagtanto niya, na hindi pa ginagamit ni Saitama ang kanyang buong kapangyarihan. Ang labanan ay ganap na isang panig mula sa simula, bilang isang resulta, ang sasakyang pangkalawakan ay nagsimulang bumagsak, na nakakasindak sa mga bayani at halimaw. Biglang dumating sa pinangyarihan si Sweet Mask at ang Metal Knight Unit. Habang kinokolekta ni Metal Knight ang alien technology, lubos nitong iniinis si Genos, at tinutuya ni Sweet Mask ang mga bayani ng Class S, dahil hinayaan nitong masira ang buong lungsod. Kaya nagpapatuloy siya upang alisin ang lahat ng mga alien monsters upang patunayan ang kanyang hustisya. Biglang lumabas din si Saitama na ikinagulat ni Tatsumaki. Ngunit muli siyang hindi pinansin, na ikinagalit niya, pagkatapos ay sinaktan niya si Genos. Nang humarang si Bang para pigilan siya, kaya tuluyang umalis si Tatsumaki. Sa puntong ito, habang bumibili si Saitama ng gamot sa pagpapatubo ng buhok kasama si Genos, aksidente nilang nakasalubong si King, isang bayani ng Class S Rank 7,
na kilala bilang pinakamalakas na tao sa Earth. Siya ay nakikitungo sa isang mapanggulong robot. Sa puntong ito, hinamon ng robot si King sa isang tunggalian, na nagpaparinig sa lahat ng kanyang tibok ng puso. Sa pag-aakalang pumasok si King sa battle mode, ngunit sa hindi inaasahan, sinabi ni King na kailangan niyang gumamit ng banyo, kaya kailangang hintayin ng robot ang pagbabalik ni King. Habang si King ay natatakot sa banyo, dahil siya ay isang adik sa paglalaro, wala siyang alam tungkol sa pakikipag-away. Nagkataon lang na nagpakita si King sa mga panahong natalo ni Saitama ang mga halimaw. Kaya inakala ng Hero Association na natalo sila ni King at mabilis siyang na-promote sa pinakamataas na ranggo. Kaya mabilis siyang tumakbo pa uwi. Samantala, nakikipaglaban si Genos sa robot. Sa sandaling ito, sinimulan ni King ang kanyang bagong binili na video game. Biglang sumulpot si Saitama, na nagsasabing gusto niyang makipaglaro kay King. Agad siyang nagulat, dahil napagtanto niyang si Saitama ay isang bayani lamang ng Class B at hindi natatakot sa kanya. Sa puntong ito, napansin ni Saitama na si King ay bihasa sa paglalaro, at naisip niya na si King ay malakas din tulad niya, kaya't siya ay naiinip sa pakikipaglaban. Biglang lumipad ang isang higanteng ibon sa kanila, ngunit madaling pinigilan ito ni Saitama. Habang sinisisi ni King ang kanyang masamang kapalaran para sa palaging pag-akit ng mga halimaw, inamin niya kay Saitama na siya ay hindi kapani-paniwalang mahina. Kaya't natalo ni Saitama ang higanteng ibon, at napagtanto ni King na si Saitama ang palaging naroon upang iligtas siya. Samantala, inakala ni Genos na natalo niya ang robot. Nakakapagtaka, napagtanto niya na ang maliit na robot sa loob ay ang utak. Sa huli, ibinaba pa rin siya ni Genos. Sa puntong ito, ipinagtapat ni King kay Saitama na siya ay nagsisinungaling at kumukuha ng kredito para sa kanyang mga nagawa, dahil lamang sa sweldo ng Hero Association. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi naman nagalit si Saitama, sinabi pa nga niyang pupunta siya para sa mas maraming paglalaro sa susunod. Para naman kay Genos, dinala niya ang robot kay Dr. Cusino, para i-upgrade siya at palakasin siya. Samantala, sa Hero Association, sa pagtaas ng bilang ng mga halimaw na lumilitaw, at hindi sapat na mga bayani upang labanan ang mga ito, ginamit nila ang pangangalap ng mga mapanganib na kriminal upang labanan ang kawan ng halimaw. Biglang humakbang si Garo, na sinasabing siya ay nasa panig ng mga halimaw, at hinamon ang lahat ng naruroon. Kaya't ang tatlong bayani ng Class A ay sumugod. Gayunpaman, madaling natalo ni Garo ang lahat ng tatlong bayani ng Class A at ang mga kriminal na naruroon, na ikinagulat ng taong ito. Habang kakakuha lang ni Saitama ng gaming console ni King, nagsimula siyang magsanay sa paglalaro. Biglang nakasalubong ni Genos si Sonic. Alam na nilayo ni Sonic na abalahin ang kanyang master, kaya nagpa siya si Genos na harapin si Sonic ng mag-isa. Para naman kay Saitama, nakatagpo niya si Fubuki, isang Class B Rank 1 hero. Pinilit niya si Saitama na magtrabaho para sa kanya. Nang tumanggi siya, inatake siya ng dalawang lalaking ito, kaya walang kahirap-hirap na hinarap sila ni Saitama. Nagalit ito kay Fubuki, at pinakawalan niya ang kanyang psychic powers kay Saitama. Gayunpaman, kahit anong atake niya, hindi niya magawang malaglag ang isang buhok kay Saitama. Biglang gumawa ng pagsabog sina Genos at Sonic, kaya pinrotektahan ni Saitama si Fubuki. Sa sandaling ito, nang malaman ni Fubuki na si Genos ay disipulo ni Saitama, nagulat siya. Ipinagpatuloy ni Genos at Sonic ang kanilang laban. Mabilis na kumilos si Genos at ginupit ang buhok ni Sonic. Pagkatapos ay gumamit si Sonic ng bagong pamamaraan para atakehin si Genos. Nang wasakin na ni Genos ang lahat, pinigilan siya ni Saitama, at humakbang para harapin si Sonic. Habang gumawa si Sonic ng maraming after images para salakayin si Saitama, walang kahirap-hirap na gumawa si Saitama ng serye ng mga after images, na ikinagulat ni Sonic at naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa. Naramdaman ni Fubuki ang napakalaking lakas ni Saitama, kaya sinabi niya sa kanilang dalawa ang tungkol sa kanya. Dahil gusto niyang malampasan ang kanyang nakatatandang kapatid na si Tatsumaki, ngunit si Fubuki ay masyadong mahina para makipagkumpetensya para sa nangungunang pwesto sa Class A laban kay Sweet Mask, kaya bumuo siya ng sarili niyang grupo para umakyat sa mga ranggo. Nang akala ni Fubuki ay hindi posibleng matalo ni Saitama si King, ngunit ang hindi inaasahang King ay dumating sa bahay ni Saitama upang kunin ang kanyang game console. Nagulat siya, hindi siya makapaniwala na ang isang Class B hero ay magiging kaibigan ng isang Class S hero. Samantala, si Garo sa sandaling ito, siya ay umiikot upang ibagsak ang sinumang bayani na kanyang nakatagpo. Sa panig ni Bang, pinaalis niya si Charanko sa dojo, dahil sa sobrang hina niya.
Kaya hinanap ni Charanko sina Saitama at Genos, ipinaliwanag na kakaiba ang kinikilos ng kanyang master. Napansin din niya na lalong nagiging masikip ang tahanan ni Saitama. Ipinaalam ni Genos kay Charanko na, gumawa si Bang ng isang misyon upang hulihin si Garo, ang kanyang dating disipulo. Dahil ayaw niyang madamay si Charanko, nagpa siya si Bang na paalisin siya. Si Saitama, nalulungkot matapos bansagan, Cape Baldy, ng Hero Association. Nang umalis si Charanko, hindi niya inaasahang nakasalubong niya si Garo. Siya ay nakikipaglaban sa Tank Top Master, Class S Rank 16. Bagamat ibinigay ng Tank Top Master ang lahat para mapabagsak si Garo, napagtanto niyang hindi tao si Garo, kaya nagpa siya siyang wakasan siya. Ngunit gumanti si Garo gamit ang kanyang Water Stream Rock Smashing Fist Technique, binasag ang ilong ni Tank Top Master, na tinalo siya. At sabay-sabay na natalo si Muman Rider at iba pang mga bayani, na ikinatakot ni Charanko, pero sumugod pa rin siya. Kasalukuyang kasama ni Bang ang kanyang nakababatang kapatid, na ang pangalan ay Bam. Napagpasyahan nilang hanapin si Garo. Ngunit kinaumagahan, natuklasan nila na si Charanko ay malubhang nasugatan. Sa puntong ito, nagdala si Saitama ng isang bungkos ng saging sa ospital upang pasayahin si Muman Rider. Dito, hindi niya sinasadyang nakilala ang Tank Top Master at nalaman na napakadelikado ni Garo. Hindi lang siya napakalakas, alam din niya ang martial arts. Kaya binisita ni Saitama si Charanko para matuto patungkol sa martial arts. Pagkatapos ay binigyan ni Charanko si Saitama ng tiket para lumahok sa martial arts tournament bilang kapalit niya. Nang malaman ni Saitama na ang mananalo ay makakatanggap ng 3 milyong yen, agad siyang nagpasya na itago ang sarili bilang Charanko at makipagkompetensya. Samantala, si Garo, nakikipag-usap siya sa isang batang lalaki na isang hardcore na tagahanga ng mga bayani, upang siyasatin ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga bayani. Pinuntahan ni Garo si Golden Ball. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-atake, madaling hinarang lahat ito ni Garo. Biglang sumulpot din si Spring Mustachio at inatake si Garo, ngunit sa huli, pareho silang napadpad sa ospital. Sa puntong ito, nang si Garo ay naghahanap ng ibang target, hindi niya inaasahang nakatagpo si Saitama. Sa pag-aakalang naroon ang kalbong lalaki para arestuhin siya, mabilis siyang naglunsad ng pag-atake kay Saitama. Gayunpaman, siya ay pinabagsak ni Saitama sa isang hampas. Naisip pala ni Saitama na gustong bumili ng wig ng lalaking ito sa kanya. Habang walang malay, si Garo ay nanaginip tungkol sa kanyang pagkabata, noong siya ay isang hardcore na tagahanga ng mga halimaw, at hindi maintindihan kung bakit palaging nananalo ang mga bayani. Kaya nagpa siya si Garo na maging pinakamalakas na halimaw. Ngunit nang makabawi si Garo, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa gitna ng isang tambak ng basura. Sa sandaling ito, si Metal Bat ay nasa isang misyon upang protektahan ang mag-amang ito, na mga mataas na ranggo na tagapayo sa Hero Association. Biglang lumitaw ang isang kuyog ng mga halimaw na alupihan at hinuli ang bata. Habang binababa ng Metal Bat ang mga nilalang, lumitaw ang isang mas malaking alupihan, walang humpay na inatake siya. Biglang tinamaan si Metal Bat ng nakakaparalisadong kamandag, dahilan para siya ay tuloy-tuloy na tinamaan. Para makawala, pinilit niyang hampasin ang sariling ulo. Sa kanyang galit na kalagayan, tinalo ni Metal Bat ang kuyog ng alupihan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang Elder Centipede. Itinuring siyang banta sa antas ng dragon ng Hero Association. Inatake ng Elder Centipede si Metal Bat. Gayunpaman, sumugod pa rin si Metal Bat, inatake ang Elder Centipede. Nakapagtataka, si Metal Bat ay bumagsak sa kinaroroonan ni Garo. Nang magpapatuloy na sa pagtayo si Metal Bat, bigla siyang inatake ni Garo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Metal Bat na siya ang umaatake sa mga bayani. Samantala, nakikipag-usap si Saitama kay Tempo, ang dating alagad ni Bang. Akala niya si Saitama ay si Charanko, kaya ipinaalam niya ito. Dahil noong nakaraang taon, nag-disguise si Garo bilang isa pa para manalo sa kampyonato sa martial arts tournament, kaya sa pagkakataong ito, mahigpit na ipinagbabawal ng martial arts tournament ang pagbabalat kayo, kung hindi, tatanggalan sila ng karapatang makipaglaban at pagmumultahin. Pinagpawisan nito si Saitama, at galit din ang lalaking ito kay Garo dahil minsan niya itong binugbog at ipinadala sa ospital. Sa panig ng Hero Association, sinusubukan nilang ipatawag ang mga bayani ng Class S para pigilan ang Elder Centipede. Bigla, natuklasan nila na maraming demonyong halimaw ang sabay-sabay na lumitaw. Samantala, tinatalo ni Garo ang Metal Bat sa pamamagitan ng kanyang martial arts skills. Gayunpaman, napagtanto ni Garo na mas nagagalit si Metal Bat,
mas lumalakas siya. Biglang sumulpot ang maliit na kapatid ni Metalbat, humakbang para itigil ang away ng dalawa. Walang choice si Garo kundi umalis. Sa hindi inaasahan, sa sandaling umalis si Garo, bumagsak si Metalbat. Nang sasalakayin na siya ng halimaw, bumalik si Garo upang protektahan si Metalbat, dahil kinasusuklaman niya ang pag-atake ng iba mula sa likuran. Biglang inimbitahan ng mga halimaw si Garo na sumali sa kanilang Monster Association. Ngunit tinanggihan ni Garo ang kanilang alok, kaya umalis ang mga halimaw. Sa puntong ito, nakuha nila ang isang mahalagang hostage ng Hero Association, kaya umatras si Elder Centipede. Habang hinahanap ni Nabang at Bam si Garo, at pinabagsak ang maraming halimaw sa loob ng lungsod, sa panig ni Saitama ay magsisimula na ang martial arts tournament. Kaya sinimulan niyang makilala ang kanyang mga kalaban, na pawang mga martial artist at makapangyarihang mandirigma. Ngunit mayroong dalawang individual na itinuturing na nangungunang contenders para sa kampyonato sa pagkakataong ito, iyon ay si Bakuzan at Suiryo. Biglang tinuya ng isang binata si Saitama, at agad siyang binatikos ni Saitama dahil sa pagiging mahina niya, na ikinagalit niya. Gayunpaman, nang humakbang ang binata sa arena, bahagya lang siyang pinitik ni Saitama, dahilan para mawalan ng malay ang binata. Dahil dito, naisip ng mga manonood na talagang mahina ang binata. Si Suiryo naman ay nagsimulang mapansin si Saitama. Nang pumasok si Suiryo sa arena, walang kahirap-hirap niyang natalo ang isang Class A na bayani sa isang galaw, iniwan ang arena sa pagkamangha. Alam ni Genos na pumunta lang dito si Saitama dahil na-curious siya sa martial art, kaya sa tingin niya ay mabibigyang kasiyahan ni Suiryo ang kanyang master. Biglang nakatanggap ng balita si Genos, sinasalakay ng Monster Association ang lungsod, kaya umalis siya. Sa sandaling ito, ang buong lungsod ay nasa ilalim ng pagkubkob ng maraming halimaw na antas ng demonyo, kaya lumitaw din si Fubuki upang pigilan sila. Samantala, mabilis na natalo ni Genos ang maraming halimaw, upang bumalik at magpatuloy na panoorin ang laban ni Saitama. Kasabay nito, hinarap ni Saitama si Bakuzan, na 2 beses na nanalo sa martial arts tournament. Noong iniisip niya kung paano pahirapan si Saitama, ngunit agad siyang nasuntok, dahilan para nanlamig ang buong arena sa gulat. Sa kabilang banda, si Genos ay nasa isang labanan sa isang halimaw na parang ipis, ngunit sa huli, natalo siya ni Genos. Biglang lumitaw ang isa pang makapangyarihang halimaw at natalo si Genos. Sa panig ni Fubuki sa pagkakataong ito, siya ay inaatake ng Monster Princess at nakontrol ang mga nasasakupan ni Fubuki. Patuloy na inaatake ng Monster Princess ang kanyang likod, ngunit nang banggitin niya si Tatsumaki, nagalit ito kay Fubuki at nanlaban siya. Biglang dumating si Tatsumaki, dahilan para matakot siya at tumakas. Pagkatapos ay inutusan ni Tatsumaki si Fubuki na umuwi. Habang si Saitama ay gumagamit ng toilet, sunod-sunod na natalo ni Suiryo ang ilang Class A na bayani. Ang lungsod ay sinasalakay pa rin ng isang kawan ng mga halimaw. Sa panig ng Monster Association, si Lord Orochi, pinaplano nilang kontrahin ang Hero Association. Napakaraming bayani ng Class S ang lumitaw upang pigilan ang mga halimaw. Ang Pig God at ang Child Emperor ay nakipaglaban sa isang ahas na halimaw. Habang tinatapos ni Flash at ng mga bayani ng Class A ang isang halimaw, madaling dinurog ito ni Tatsumaki para maging meatball, at pinagalitan ang mga tamad dahil sa hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Samantala, si Atomic Samurai ay nasa isang pulong kasama ang konseho ng mga Swordmaster. Biglang naglabas ng isang sel ng halimaw ang isa sa kanila. Sinabi niya na ang mga sel ng halimaw ay maaaring palakasin ang mga ito at gawing mga halimaw. Iniwan nito ang grupo sa pag-iisip na siya ay wala sa kanyang isip. Nang mag-transform siya bilang isang halimaw at haharapin na niya sila, mabilis siyang tinapos ni Atomic Samurai. Si Saitama, nakatatapos lang sa banyo, ay patuloy na tinalo ang kanyang kalaban sa isang suntok, at pumasok sa huling round upang labanan si Suiryo. Patuloy na kinukot siya ni Suiryo si Saitama. Alam niyang pumunta si Saitama roon para matuto ng martial arts, ngunit sa totoo lang, ang tunay na layunin ni Saitama ay para sa pera. Sinabi ni Suiryo na tutulungan niya si Saitama na matuto ng martial arts, ngunit bilang kapalit, kailangan siyang pasayahin ni Saitama. Kaya tuloy-tuloy na inatake ni Suiryo si Saitama, habang sinubukang hawakan ni Saitama ang kanyang wig upang maiwasan itong malaglag. Nang tuyain ni Suiryo ang mga bayani, sinabing isa lamang silang harapan dahil sila ay masyadong mahina, pinukaw nito ang propesyonal na etika ni Saitama. Hindi na siya nag-abala pang panatilihin ang kanyang wig, at nagseryoso kay Suiryo. Kaya't agad na nakita si Saitama at na-disqualify sa laban.
Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Suiryo ang pag-atake kay Saitama, napagtanto na talagang napakalakas ni Saitama. Ngunit kahit anong atake niya, ni isang hibla ng buhok ni Saitama ay hindi niya magawang malaglag. Biglang napagtanto ni Saitama, ang martial arts ay tungkol sa pagiging cool sa estilo. Nagalit ito kay Suiryo, kaya sumugod siya, ngunit marahang niyugyug ni Saitama ang kanyang puwitan at pinalipad siya papunta sa stand. Nang siya ay matuklasan ay agad na tumakbo si Saitama, habang si Suiryo ay gulat pa rin sa kanyang pagkatalo. Sa sandaling ito, habang tinatanggap ni Suiryo ang kanyang premyo, biglang lumitaw ang isang napakalakas na halimaw na nagngangalang Gokutsu, na nagbabantang gagawing halimaw ang lahat, ang sinumang lalaban ay lalamunin. Noon napagtanto ng lahat na minsan nang naging kampyon ng paligsahan si Gokutsu. Gayunpaman, gusto niyang maging mas malakas, kaya nagpa siya siyang mag-transform sa isang halimaw. Sa puntong ito, itinapon niya ang mga sel ng halimaw sa harap ng mga mandirigma, at kung sino man ang tumangging kainin ang mga ito, papatayin niya sila. Dahil dito, maraming kabataan ang kumain ng mga sel at naging mga halimaw. Para naman kay Suiryo, iniimbitahan niya ang babaeng ito na makipag-date. Habang inaanyayahan ni Suiryo ang babaeng ito para makipag-date, kung pagkatapos niyang matalo silang lahat, kaya nagsimulang makipag-away si Suiryo sa kanila. Kahit napakalakas nila, mabilis silang natalo. Kinikilala ang lakas ni Suiryo, iminungkahi ni Gokutsu na sumali siya sa Monster Association. Tinanggihan ni Suiryo ang alok at ipinagpatuloy ang pag-atake kay Gokutsu. Sa hindi inaasahan ay nakatanggap siya ng isang malakas na suntok mula kay Gokutsu. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Suiryo na siya ay masyadong malakas. Nang malapit na siyang mahuli upang maging pagkain ng mga ibon ni Gokutsu, natuklasan ni Suiryo na nasa paligid pa rin si Bakuzan. Humingi siya ng tulong, ngunit nagpa siya si Bakuzan na maging isang halimaw. Nang isipin ni Bakuzan na nakakuha siya ng sapat na kapangyarihan, nabigo ang kanyang pagbabago. Biglang lumitaw ang mga bayani upang iligtas si Suiryo, na ikinagulat niya. Kaya't silang tatlo ay nagsama-sama upang talunin ang mga ibon. Sa puntong ito, napagtanto ni Suiryo na hindi na sila maaaring manatili pa rito. Nagpa siya sina Max at Snake na manatili at pigilin si Gokutsu, na iniwang walang magawa si Suiryo habang siya ay tumakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matagumpay na nag-transform si Bakuzan at nakuha si Suiryo. Sa kabilang panig, si Garo ay humarap laban kay Watchdogman, ngunit nabugbog ng husto. Sa sandaling ito, nakilala ni Gokutsu na si Bakuzan ay isa ring banta sa antas ng dragon tulad niya. Ngunit nakita niya ang sarili ni Bakuzan na delusional tungkol sa kanyang sariling lakas, kaya ipinakikita sa kanya ni Gokutsu na wala sila sa parehong antas. Nang umalis si Gokutsu, ipinagpatuloy niya ang pagpapahirap kay Suiryo, kaya labis na natakot si Suiryo. Agad siyang nawalan ng pag-asa, umaasa na may isang bayani na darating para iligtas siya. Nang malapit na niyang tapusin si Suiryo, nagpakita si Saitama, naiwan si Suiryo na nagtataka. Mabilis na nakilala ni Bakuzan si Saitama bilang ang nakatalo sa kanya kanina. Naglunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake sa kanya. Habang hindi pa nakikilala ni Saitama kung sino ang lalaking ito, gayunpaman, mabilis na gumanti si Saitama ng isang suntok, na ikinagulat ni Suiryo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Suiryo na si Saitama ay isang bayani, kaya nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag ng lahat kay Saitama, kabilang ang pagkakaroon ng isang mapanganib na halimaw na nagngangalang Gokutsu. Si Genos ay natalo rin ni Gokutsu sa isang solong welga, kaya nilayon niyang bumalik at tipunin ang lahat ng mga bayani ng S-Class, kabilang si Saitama, upang talunin si Gokutsu. Sa sandaling ito, nalaman ni Saitama na may napakalakas na halimaw sa labas. Nagpa siya siyang pumunta at patayin ang halimaw na iyon, kaya sinubukan ni Suiryo na pigilan si Saitama, dahil ayaw niyang maharap sa panganib ang kanyang tagapagligtas. Gayunpaman, nanatiling determinado si Saitama na pumunta. Nang tila matatapos na si Saitama, mabilis na natalo si Gokutsu. Nahuli nito si Suiryo sa sobrang pagkagulat. Nang malaman niyang natalo ni Saitama si Gokutsu sa isang suntok lamang, tanong ni Suiryo, "Pwede ba akong maging disipulo mo?" "Hindi salamat." Habang naglilibot si Saitama sa lungsod, nakasalubong niya si King. Kaya inimbitahan ni King si Saitama sa kanyang bahay para maglaro, at gagamit lang siya ng 2 daliri para makipaglaro kay Saitama. Mabilis na pumayag si Saitama sa kanya. Samantala, si Garo ay dumaan lamang sa isang mahirap na pakikipaglaban kay Watchdogman, at natuto ng isang bagong galaw. Hindi niya sinasadyang nakasalubong si King, at agad siyang inatake, ngunit mabilis na sinipa ni Saitama si Garo sa isang pader.
Samantala, si Sonic sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng dalawang kasamang ninja mula sa kanyang nayon. Hiniling nila kay Sonic na sumali sa Monster Association kasama nila, at inalok siya ng Monster Cell. Sa puntong ito, nais ni Sonic na makakuha ng lakas upang talunin si Saitama, kaya nagpa siyang kainin ang cell. Gayunpaman, dahil hindi niya makain ito ng hilaw, sinubukan niyang lutuin ito. Nagresulta ito sa kanyang pagtatae sa loob ng 3 araw. Habang si Saitama ay patuloy na tinatalo ni King sa laro, na ikinairita ni Saitama. Sa panig ng Hero Association, nag-aalala sila dahil nahuli na ang anak ng konsultan. Nagpapadala ang Monster Association ng deklarasyon ng digmaan sa Hero Association, na nagbibigay sa kanila ng 3 araw na ultimatum. Sa panig ng Monster Association, nakatipon sila ng maraming bagong halimaw, paghahanda para sa nalalapit na labanan. Si Genos ay na-upgrade ni Dr. Kusino, at sabik siyang subukan ang kanyang mga bagong kapangyarihan. Sa kabilang banda, napansin ni Saitama na maraming halimaw ang lumalabas ngayon. Bigla, natuklasan ng isang grupo ng mga bata na si Garo ay nasugatan sa kanilang hideout, kaya nagpa siya ang buong grupo na magpadala ng isang bata upang suriin siya. Natuklasan din ng mga bayani ng Class A ang lokasyon ni Garo. Habang itinuturo ni Garo sa bata kung paano may iwasang mabuli, napansin niyang pinalilibutan siya. Kaya hiniram niya ang Hero Magazine ng bata para imbestigahan ang impormasyon. Lumabas si Garo ng mag-isa para makipaglaban sa kanila. Patuloy na inatake ng mga bayani si Garo ng walang humpay. Kahit na siya ay nasugatan, si Garo ay maliksi at nagawang makaiwas sa mga pag-atake ng mga bayani. Gayunpaman, habang patuloy nilang pinipilit siya, nagsimulang mag-counterattack si Garo, at pinabagsak ang isang bayani pagkatapos ng isa pa. Tuloy-tuloy na pinaputukan siya ni Death Gatling, dahilan para masuntok niya ang isang binatilyong nakasuot ng salamin, kaya hindi na siya mabaril ni Death Gatling. Miyembro pala ng grupo ni Fubuki ang binata, ngunit itinuring siyang mahina, at walang gumagalang sa kanya. Gayunpaman, iniligtas siya ni Saitama sa puntong iyon, na nagbigay inspirasyon sa kanya na magsanay ng husto upang maging kasing lakas ni Saitama. Pero sa totoo lang, na-knockout pa rin siya ni Garo, maging si Stinger ay madaling natalo ni Garo. Nang sasalakayin na sana ni Death Gatling si Garo, binanggit niya na may bata sa likuran niya, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Death Gatling at inatake pa rin niya si Garo. Kaya ginamit ni Garo ang kanyang kamay upang saluhin ang lahat ng mga bala, upang protektahan ang bata. Sa huli, si Death Gatling ay natalo din ni Garo. Gayunpaman, nang makita ng bata na pinabagsak ni Garo ang lahat ng mga bayani, natakot siya at tumakbo palayo. Pagod na si Garo sa oras na ito. Sa hindi inaasahan, lumitaw si Genos na may napakakul na estilo. Kailangang ipagpatuloy ni Garo ang laban. Napatunayang napakalakas ni Genos, na pinilit si Garo na seryosohin ang labanan. Sa panig ni Saitama, patuloy siyang natatalo kay King sa laro, na naging dahilan ng pagkabigo niya. Napagtanto ni Saitama na napakatagal na niyang nilalaro ang laro. Nagsimula siyang mag-alala sa kanyang alagad. Nagpa siya si Saitama na oras na para hanapin si Genos. Sa puntong ito, nalaman na ni Garo ang pattern ng paggalaw ni Watchdog, at sorpresang inatake si Genos. Nagawa ni Genos na hulihin siya. Nang determinado si Genos na talunin si Garo, sinipa at sinira ni Garo ang puno ng kahoy upang makatakas. Sa puntong ito, pinahira ni Garo ang sarili niyang dugo sa kanyang ulo para maging kamukha siya ng isang halimaw. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw, na nagbabalak na kunin si Garo, ngunit agad na namagitan si Genos. Nang tatapusin na ni Genos si Garo, nagpakita si Bang, upang ayusin ang bagay sa kanyang disipulo. Sa kanyang pagkabata, si Garo ay may malalim na pagkahilig sa mga halimaw, na madalas na humantong sa kanya na binubuli ng kanyang mga kaibigan, at ginawa siyang gumanap sa papel ng isang halimaw sa kanilang mga laro ng bayani. Ito ang nagtulak kay Garo na hanapin ang dojo ni Bang. Sa puntong ito, pareho silang nagsimulang makipaglaban sa isa't isa. Ngunit ganap na pinamunuan ni Bang si Garo, at patuloy na naghatid ng mga suntok sa kanya. Nang subukan ni Garo na gamitin ang mga bayani bilang isang kalasag, siya ay pinatumba ni Bang. Kasunod nito, silang dalawa ay nagsama-sama upang salakayin si Garo. Napagtanto ni Garo na imposibleng harapin silang tatlo, ngunit tumanggi siyang sumuko. Isang malakas na hampas ang pinakawalan niya sa lupa para pigilan ang dalawang matanda. Bigla, lumitaw ang isang napakalaking nilalang na parang ibon at iniligtas si Garo. Nang sasalakayin na siya ni Genos, nagpakita rin si Elder Centipede para harangan si Genos, at winasak ang lahat sa paligid.
Kaya't nagsanib puwersa silang tatlo para iligtas ang mga natalong bayani. Pagkatapos ay ipinaalam ng ibon kay Garo na, 4 na bayani lamang ang makakalaban sa Elder Centipede, at sila ay si Tatsumaki, Metal Knight, King at Blast, ang malapit ng talunin ang Elder Centipede noon. Sa puntong ito, silang tatlo ay nagtulungan upang pigilan ang Elder Centipede. Sa kabila ng paggamit ni Bang at Bam ng kanilang pinakamakapangyarihang mga diskarte, sa hindi inaasahan, ang Elder Centipede ay nalaglag ang balat nito, na naging mas malakas kaysa dati. Napagtanto ni Bang at Bam na wala silang laban para sa kanya, ngunit tumanggi si Genos na sumuko at patuloy na umaatake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ng Elder Centipede at hiniwa sa kalahati. Sa puntong ito, agad na inayos ni Genos ang kanyang katawan at pinakawalan ang lahat ng kanyang firepower, sumisid sa katawan ng Elder Centipede upang sunugin siya mula sa loob. Gayunpaman, naubusan din siya ng enerhiya. Inakala ni Genos na natalo niya ang Elder Centipede. Sa hindi inaasahan, nanatiling hindi nasaktan ng Elder Centipede, kaya napagtanto ni Genos na siya ay masyadong mahina. Habang si Bang ay malapit nang makipaglaban sa kanya, biglang tinawag ni King ang Elder Centipede pabalik sa kanya. Takot na takot ang binata. Sumugod ang Elder Centipede para salakayin si King. Doon na nagpakita si Saitama at naghatid ng isang suntok, ginawa siyang napakakomportable, para ilabas ang stress sa pagkatalo sa laro kasama si King. Bigla, nang tanungin ni Genos si Saitama kung ano ang kulang sa kanya, sumagot lang si Saitama, lakas, kaya't natulungan niya si Genos na maunawaan ang isang bagay. Si Garo naman, dinadala pa rin siya sa Monster Association. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.